Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Taglay, pagmamahal kanyang alay, halina kayo't namnamin siyang tuwiran upang lubos niyo siyang makilala. Ganap sa inyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano ba ang pagtugon sa panawagan ng Ama? Gayon lang ba kadali? O gayon lang ba kagaan? Yan ang tanong ng tao. Sadyang mahihirapan ka bilang tao kung tumutupad kang hindi mo siya kilala. Hindi mo siya nadarama. Na kung sumasang-ayon ka lamang sa kapwa mo at nakikiayon-ayon ka lamang na parang alon sa dagat na sabay-sabay kayo at pagdakay sa pampangay sumasambulat na lamang. Subalit kung nadama mo na siya, nakilala mo siya at patuloy mo siyang kinikilala, kay gaan ang pagsunod, kay dali ng pagtalima. Kung siya ang susundin mo, kung siya ang pinakikinggan mo. Subalit kapag kapwa mo,
mahirapan ka tao, sapagkat di gayon ang malawak na unawa ng tao para ipantay mo sa Diyos na totoo. Sapagkat tanggapin at hindi ng tao, tulad ng daliri, hindi pantay-pantay ang haba nila. Lalong hindi pantay-pantay ang sukat ng kanilang mga palad. Alalaumbaga, sadyang sa daliri man, may hinlalaki, may hintuturo, may hinlalato, may palasinsingan, at may hinliliit. Natanda ng pakikipagtipan ng Ama na binahaginan niya ang mga anak niya sa pamamagitan ng kadakilan at kapangyarihan niya ng antas-antas ang bawat isa. Sa isang bisig, sa isang kamay, sa isang palad, niyang hahawakan upang sila ay itawid na lahat. Kaya nga sa isang gawa, sa isang salita, ang lahat ay nagkakaroon ng unawa kung pawang siya ang tinanggap at siya ang pinananahan pawa. Walang lilikwad o lilihis sa kanyang tuntunin kung tunay siya ang nararamdaman. Kung tunay na siyang tinatalima at tunay na siyang sinusunod. Sapagkat ang tuntunin niya ay mabuti at ang gawa niya ay kay inam, ang dulot niya ay pagmamahal. Kaya't kung ang lahat ng sumusunod sa kanya ay may pag-ibig na mula sa kanya at nadarama ang pag-ibig na yaon sa puso nila at di ang pagkatao, kay gaang sumunod, kay daling tumanggap. Sapagkat kung ano ang makabubuti para sa lahat, siya nang tutup din at gagawin alang-alang sa nag-atas. Kaya't kailanman ay hindi sila mabugupo, sapagkat ang kasama nila ay ang tagapagtindig sa napaupo at gupong-gupo. Kaya't sa kanilang pagkagupo, ang Ama ang magtitindig, mag-uusad at magsasadsyad sa kabila man ng kanilang mga katiwalian at di pagtalima ng marami na inakay niya at tinawagan na tumaliwas sa kanya at tinalikdan, subalit nang dahil sa kanyang pag-ibig, naroon pa rin na walang patid ang kanyang paglingap at pagpapahatid ng marapat. Halina kayo, mga minibig ko, tapat na totoo. Mawawanawa ninyo ang binabaybay ko. Yaon ang patutoong espiritu ng kabutihan ng nasa inyo at espiritong huwad at mapag-alinlangan at mapagsuri ng kaisipan, ngunit ang Ama ay wala naman. Espiritu ng katapatan at espiritu ng katotohanan ng taglay sa inyong kalooban na may pag-ibig na tapat, may pagmamahal na laganap, may matibay na paninindigan at matapat na pagsunod. Sapagkat yung Ama ninyong lahat na tinatawag ay ganap. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung minsan, mapagbabago mo na ang isang matigas ang loob, ang isang mababa na nagsasabing mababa na, muli na patitigas ang matigas ang loob kung hindi totoo ang gawa. Sapagkat tao, kapag nanaigang pagkatao at pinanaigang pagkatao, matatalo ang espiritu na di pa matigas, matatag na tinanggap ng tao. Nawa kayong lahat ay maging daan ng pagiging isang matibay
ng pagiging isang matatag, ng pagiging isang malakas, ng pagiging isang liwanag na nagpapatutong suma sa inyo. Yamang kayo ay narito. Pagbulayan, tinuran ko, tantuin ang binigkas ko, nilahad ko'y suriin nyo. Kung ganang pagkatao, yaong pananambitan kong ito, pagluluwal kong totoo, kung marapat tanggapin ng sinuman sa inyo, upang ganap niyong matanto, sino ang sa inyo ay lumilingap na ganap, nagmamasid sa lahat, tarok at batid, kung anong gawa ng tao sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Walang mahihirapang pag-iisip, walang mahihirapang loob ang tao, kung tunay na ang espiritu ng kabanalan ang tinataglay nito. Kaya't sa oras na nasa pagkatao, doon nyo matatanto, iba ang kaloob ng Ama sa inyo at pagkatao ninyo. Kaya't kung dumaratal ito sa buhay ninyo tao, kayong nagtataglay na ng Espiritu ng Ama, suriin nyo at tantuin nang piliin nyo ang marapat nyong panahanin. Sapagkat madali ninyong masasaksihan sa inyong sarili, madali ninyong matatanto sa inyong pagkatao, at madali ninyong masusuri bilang kayo'y taong may kaisipan at may damdamin. Saan kayo masaya? Saan kayo maligaya? Sa pagkatao nyo o sa tinanggap nyo na winiwikay Panginoon ko? Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Paano ba totoong magmahal ang isang tao? Katulad ng isang magulang na minamahal ng mga anak. Ano ba ang layunin ng mga anak na nagmamahal? Di ba't pasayahin, aliwin at pagalakin sa kanyang makikita at nakikitang nagmamahala, nagkakaisa sila, hindi sa bagay, hindi sa salapi, para ihain, o eto, kumain ka na, ina. O eto, ama, kumain ka na. O eto, pera, mamasyal ka. Uugod-ugod na siya, walang alalay siya. Saan nga ba siya nasisiyahan? Saan nga ba siya matutuwa? Ngunit yan ang patuto ng Ama. Magkakaisa man na dugo ang pinagmulan, kung magkamisan, di parehas ang damdamin. Magkakaiba pa kayang lahi, ngunit marapat na maiba ang nasa espiritu ng Ama, sapagkat iba ang laman, iba espiritu. Kaya't ang mga nagtataglay ng espiritu niya, marapat na nasa isang tuntunin, layunin at pagmamahalan ay nakamtan. Kung magkagayon, nawa kayong lahat na tinawagan sa oras na ito, makilala niyong lubos kung sino ang sumasa inyo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi lahat ng nagsasabing mahal kita ay tunay na damdamin niya ay mahal ka nga niya. Sapagkat kung magkamisan nasasabi man ng taong mahal kita, ngunit di naman niya alam ang makatutuwa at makasisiya sa sinasambitan niyang mahal kita. Subalit may tao namang di man magsalita ng mahal kita, maisasalarawan niya ang pag-ibig sa kapwa niyang tinatambit niya, sinasambit niya, tinuturan niya, mahal kita. Sa pamamagitan ng paggalang, ng pagsunod, pagtalima, at pakikiisa. Kung magkagayon, paano nyo maisasalarawan sa Ama? Mahal nyo nga siya. Nek karameneyahanam,
nek karamenehanam, nek karamenehanam. Alalaumbaga, kapag nakahilera ang mga pasong may lupa, subalit hindi tinimbang ang inilagay na lupa, magkakapare-parehas ba ito ng timbang kung 10 silang paso ang sinidlan? Bagamat ang tingin ng naglagay ay pare-parehas na lupa, hindi bagat may lupang mabigat ang timbang at may lupang magaan? Kaya nga't dito siya magkakamali. Sasabihin niyang pare-parehas ang sukat na yan, sapagkat nilagay niya lamang dinakot ng daliri. Paano kung buhaghag ang isa at ang isa na may buo, na sa paglalagay niya ay pantay ang tingin? Ngunit hindi pala, sapagkat ang buo ay matimbang, ang buhaghag ay magaan. Ngunit pantay ang sukat na minasdan, sapagkat parehas na lupa lamang. Tao, kailan may di nyo masusukat ang nilalaman ng loob ng kapwa nyo at di nyo maririnig ang tinig nila kung di magsasabit ang bibig. Kaya't ang Ama na talos at tarok niyang lahat ng tao, siyang umaarok, siyang lumiririp, upang sa kanyang paglirip, maarok matalos niya ang laman ng dibdib. Kaya nga't makalak at tuwirang mga galak ang nasiri at nasuri niya. Nasiri, anong nasiri? Nasirip niyang lahat, kumbaga sa salitang tao, nasilip niya, hatcharaya, holeya karayana. Yaon na nga ang wika, ang lahat ay nasambit ng dila, ang nagbibigkas at nagtutulak upang ibuka ng bibig at labi nito. Subalit, ang nagpabigkas at nagturan ay di nakita, at di maarok, di matatalos. Kung magkagayon tao, dito nasusukat ng Ama ang mga totoo tapat sa Kanya, sa nakaaabot at nakakaunawa ng wika niya, at talastas nila kung ano siya't ano ang kaloob sa kanila. Kaya't pantay nilang kakamti ng galak at di ang alalahanin, takot na manimdim, kundi ang kasiyahan sa kaloob ay numunukal. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kung magkaminsan, sa palagay ng tao nagpapatatag at nagpapalakas sa iba, ngunit nagpapahina at nagpapabagsak ng iba. Paano magiging pantay ang espiritu? Sa gawang bumagsak at nagtaas, sa gawang nagangat at nagbagsak, sa gawang nagmahal at nagalit. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, pantayin nyo ang laman ng puso nyo. Kung ang Kristo't Ama ang sa inyo, mapagpapantay nga damdamin nyo, mawawawaan ang wika ko. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Mapapalad kayong di natatangay ng damdamin ninyo at kalooban ng kapwa nyo, at patuloy nyong pinapasa ng krus nyo, alang-alang sa naglagak sa buhay nyo, at di alang-alang kahit kanino, kundi sa pagtanggap nyo, naramdaman nyo at kinilala yung nagbigay ng buhay nyong taglay. Kaya't tumalim at sumusunod at natutupad naman inyong marapat at totoo, sapagkat may galak ang puso nyo at malinis yung isipan nyo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Kaya daratalang takda,
matutupad at magaganap ang wikang pagbubukod-bukurin, ang ipa at matimyas, ang kambing at tupa, at ang mahilab na isda at maliliit na walang kwenta. O tao, huwag niyo sayangin ang inyong paninikluhod, huwag niyo sayangin ang inyong mga gawang nakapakabuting nauna, huwag niyo sayangin ang mga nagawa niyo na pagdatal ng takday walang timbang pala. Dahil pagkatao niyong pinanguna, pinanaig niyong tuwiran at diyaong Ama. Magalak kayo at magpuri sa Ama, kayong pinangingibabaway siya, sapagkat siya nga lamang ang marapat na kamtin ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad kayong nagsisikap at nagsusumakit sa inyong pakikipagtotoo at pagiging tapat. Hindi tao ang nalugod, kundi yaong aking Ama. Naman ninyong lahat na nagturang ako ay ako nga sa mundo. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Sulong tao magsurit magbaybay kayo. Paano mapagduduklay-duklay at may tuturan nito ng ganang katauhan, talinong pangtao. Kaya nga't ang nagsisilbing liwanag ng tao'y di tao, kundi yaong espiritu. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Epata, mga buksan kayo. Nek karameneanam, nek karameneanam, nek karameneanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kung nagkakaisa kayo sa mabuti, kayo mismo'y masisiyahan matutuwa. Kung nagkakatuwa kayo sa hindi tama, isang araw ang alakhak nyo'y lumbay at lungkot ang madarama. Yaon nga ang tuwa sa mabuti, kakamtan, makakamtan. Ngunit sa hindi, daranas ng pighati. Kaya yaon ang palatandaan ng Ama. Namimighati ba kayo o natutuwa sa kabila ng pinagdaranan nyo? Tanda ng kayo'y nasa mabuting espiritu. Kayo bagay naiiyak sa sakit ng loob. Kayo bagay naghihirap sa sama ng loob. Magsibangon kayo at magsigising at magpumiglas na makawala, sapagkat di tao ang dapat manaig at manahan, kundi ang espiritu ng katotohanan. Kaya't magalak kayo at magbunyagi, magsumakit kayo at magsumikap matuwa, sapagkat kayong mga nagpapakasakit, kayong nagpapakahirap alang-alang sama, tatamasahin nyo't tatamuhin ang galak mula sa Kanya, bagamat kapwa nyo'y pinaluluha kayo. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Diyos? Welcome, anak. Dakila ang Ama. Bagamat sa muling pananagpo ay halos mag-iisang taon na muli. Ngunit, ang kaisa at magkaisa, hindi magkalayo. Sa isip at damdamin, magkatugma at magkaakma. Bagamat ang katawan ay di naglalapat. Ngunit ang isip at damdamin, magkalapat na ganap. Yaon ang palatanda at katotohanan na isang Aba na sinasamba, kinikilala, pinaglilingkuran, pinag-uukulan at inaalayan. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Alalaong baga, lahat ng taong grupo ay kabanalan, binibigkas ay Panginoon ko. Wala pang hindi bumigkas ng Panginoon ko. Subalit lahat ay hahatulan kung sino nga ang naganap ay Ama ang tinanggap o ang sanlibutan na pinapangarap. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam, na makamtan ang mga bagay na nakakaakit at kaakit-akit na di kalugod-lugod sa amang naghandog.
ng lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Bata ka pa lamang, alam niya na ang iyong paroroonan. Di ka pa sinisilang, alam niya na ang iyong hangganan. Di mo pa nakita ang lupa, alam niya na kung kailan ka hahakbang. Di ka pa nakakain ng pagkain pang tiyan, pinakain ka na sa loob ng tiyan ng iyong ina ng pagkain na kinain niya. Kaya't di ka pa nasisilay ng kapwa mo, nasilayan ka na niya. Sumainyong kapayapaan, sa makatwid, alalaumbaga, wala ngang di nasilayan, maging sa kasulok-sulukan man at kaloob-looban, maging sa kalaliman. Kaya't anong itatago ng tao sa Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, mapapalad kayong mga nagpagamit at naging sugo ng Ama sa kapwa nyo, na taga-aliw at nakaaliw, na nagpalakas at nagbigay lakas, na nagpagalak at nakapagpagalak, na nagbigay ng pabuya sa mabuti at maganda, hindi pabuya para mapahamak ang kapwa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Lahat ng ginawa ng tao sa lupa, Amang saksi at magbabadya. Siya rin ang maglalagak at magbibigay ng tama at marapat, ng tumpak at dapat, ng kaukulan sa lahat. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang mabuti ang layunin, naaaliw ang damdamin, ang maganda ang tinuran, kaloobay umaapaw ang kasiyahan. Bagamat kapwa niya'y nangingit-ngit at nagagalit, ngunit siya'y galak ang nararamdaman. Yaon ang wika ng Ama sa lahat ng may katapatan. Nang pagbigkas ng aral niya'y tapat na siya ang nagluwal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Mahirap ipang-arok at ipang-tarok ang talinong pangtao sa talinong espiritu. Kaya't hindi kailanman magpapantay ang talinong tao at talinong espiritu. Kaya't hindi kailangan ng talino sa pag-arok ng kabanalan kung talinong pangtao ang pang-aarok. At kailan may di makakadama ang damdamit puso ng tao kung wala espiritu. Kaya't magalak at magpuri kayo kung ang nasa inyo'y banal na espiritu. Sa oras na ito, makananamnam kayo, makalalasa kayo, makasisiya ang mga tinuran ko. Hindi makababagot, hindi makapagpapabugnot. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayong nagsisikap at nagsusumakit sa pagtalim at pagtupad ng marapat. Ama ang sa inyo'y napagalak, di baling kapwa nyo'y sa inyo ay lumimot at kayo'y talikdan. Ama lamang ang kamtin, kayo'y masisiyahan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Nangunang panahon, marami ang nagsimulang magtala ng mga salitang banal. Ngunit hindi lahat
ay nakapagtagumpay. Sapagkat yung hindi nakatakda at hindi sa kanya nararapat, hindi niya nasa kutuparan sapagkat walang patnubay. Gayon man sa panahon ngayon, gaano man ang pagmimithi ng tao, gaano man ang kagustuhan ng tao, kung di kalooban ng Ama, di niya kakamtin. Maliban nga lamang, gamitin ang kakayat, kapangyarihan, gamitin ang salapi, ngunit iba pa rin ang kahatulan sa takda. Mga minamahal ko, iba ang pagpupunyagi sa pangsanlibutan at iba ang pagpupunyagi sa pangkaharian. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung malinis ang puso't isip ng tao, malinis niyang tatanggapin ng tama, tumpak at marapat. At iwawaksit tatalikdan ang di ganap. Kaya't masisiyahan itong lubos. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Iba ang pagpupunyagi na kamti ng bagay sa pagpupunyaging kamti na espiritu. Mahal na mahal ko kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya't yamang dakila ang Ama, inyong pakinggan ang mula kay Juan. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas, doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Maliwanag ang katotohanan. Nagsilbing palatandaan ng Ama ang pagsugo sa anak na nagbigkas ng tama't tumpak ng marapat at dapat na pahayag na mula sa Amang pinagmulan. At di lamang bumigkas, kundi sinabuhay. Hindi lamang sinabuhay, kundi nagmahal. Hindi lamang nagmahal, kundi nagbigay. Hindi lamang nagbigay, kundi nagpatawad. Hindi lamang nagpatawad, kundi nagparaya. Hindi lamang nagparaya, kundi umunawa. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, kung pinagsisikapan ng tao na siya'y matanghal at mapabuti, walang dapat daunahin ito, kundi ang maglalagak ng totoo. Kung nagsisikap na pangsanlibutan ng kamtin, kahit sino'y pagpapalit, makamtan lamang ang nasa, di baling lumayo ang kahit na sino pa. Kaya't yaon ang pagkakaiba ng hindi nakikita't nakikita, iba at magkaiba ang gawa sa mga anak niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Subalit mapapalad kayo ng pananaw niyo sa krus ay kaligtasan nga. At sa kaligtasan ito'y nakikisa kayo sa pagdadala ng krus nyo. At sa pakikisa nyong pagdadala ng krus ninyo, di kayo mareklamo. At sa hindi ninyo pagkamareklamo ay natanggap sa puso nyo'y Ama.
at sa inyong pagtanggap, kasiya-siya ang nadarama. O taong pinagmumulan ng pagiging isang marapat, magbunyi kayong ganap, magalak kayong lahat, sapagkat di kaya ito ng taong tupdin at gawin, kaya't patutong Espiritu ko't Espiritu ng Ama ang suma sa inyo. Tao lamang ang pinagbigkas, tao lamang ang pinagluwal, subalit ang nagturan din nyo na silayan, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pandama ay nakadama. Nek karameneanam, nek karameneanam, nek karameneanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Ang tao ay mayroong mainit ang dugo, kumukulo, kaya lumalapot. Mayroon namang malabnaw, mayroon namang katamtaman lamang. May bughaw na dugo at may natural na dugo. Kaya nga, ano ba kayong lahi na di sama nagmula? Kaya't kung isang diwa, walang palatuntunan na di pag-isahin ng galak. Nek karameneanam, nek karameneanam, nek karameneanam. Mapapalad kayong tao man ang nagbigkas, ngunit nagtiwala kayong di tao ang nagturan. Sa gayon ninyo mapapatotohanan sa pagtanggap nyong mainam at di pag-alinlanganan. Nakakamtan nyo taon man ang binilang, masisilayan ng aking sa inyo ay idinatal. Nek karameneanam, nek karameneanam, nek karameneanam. At may mabilis na kinamtan, may nagbilang ng araw, may bumilang ng buwan, at taon naman ang karaniwan. O taong aking pinagwiwikaan, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneanam, nek karameneanam, nek karameneanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung magkagayon at amen kayo, sadyang nasa inyo naway madama, lubos tao. Kung sino ang Ama nyo at ano ang buhay nyo, na kung saan dako nagmula kayo, wala kayong pinagmulan maliban sa Espiritu ng katotohanan. Diyos Ama ng katwiran ay hindi baluktot kundi matuwid, na ang liwanag ay di namamatay kundi patuloy ang pagniningning, na ang lakas ay di mapaparam, patuloy kahit na sinong mabuhay. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneanam, nek karameneanam, nek karameneanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? May nagtuturan, may babae bang mga hinirang ng panahon ng Kristo? Wika ko nga'y wala, sapagkat wala pang Espiritu ng katotohanan. Subalit tinuran sa maliwanag na turan ay hindi taong pinagmulan. Sa mga propeta na nahirang sa una, inyong baybayin ang binigkas at niluwal. Daratalang takda, lalaki at babae, bata at matanda, paghaharian ng Espiritu ng kadakilaan at kabanalan, yaong tatanggap at kikilala sa hindi nasisilayan, tatamuhin nila. Pinahaba ko lamang yaong maliing binigkas upang mawawa nyo ang aking kaukulan. Nek karameneanam, nek karameneanam, nek karameneanam. Kaya't sino ang tao para humatol sa kapwa niya at bigkasin nituran, sinukat ano siya. Mahal na mahal
ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong nagpagamit, sa mabuti kayong tumanggap, at tinanggap niyong ang ganap, sinabuhay niyong lahat. Ang mabutit marapat, Ama ang naglagak. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Sabihin man ng tao na siya ay nagbago, ngunit pag dumatal pa rin ang pagkatao at di napanaig ang Espiritu ng Ama, mahirap pa rin niyang tanggapin ang katotohanan na sadyang ang dapat umunawa ay ang may pangunawa. Ang dapat na tumanggap para makaunawa ang wala ay ang taong may paghahari ng liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kung minsan may kaganapan sa buhay ng tao na ibibigay naman, ngunit bakit kailangan mo pang paghirapan, pagdusahan, at pagsakitan, pagsumikapan? Yaw ng palatandaan na yan ang krus nyo na dapat nyong tawirin at matawid, mahulagpusan. Sapagkat kung ura-urada pagdaka, lahat ay narito na at ibinigay na, ano pa babatahin nyo? Paano nyo pang masasabing, sa pagbabata ko, nakamtan ko ang nasa ko? Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya nga, ang mga tapat namang nagbabata, sinisidla ng lakas, ng tapang, ng galak, ng kasiyahan, ng kakontentuhan, ng kapayapaan, ng kapanatagan, palatanda naman, Espiritong Banal ang taglay. Kaya't kayo mismo makapagsusuri sa ganang inyong sarili, bagamat nasuri na kayo, mga anak ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Mula sa kaliit-liitang bahagi hanggang sa malaking bahagi, doon ka susukatin at titimbangin kung nakatupad ka at nakatalima. Sapagkat walang maliit na di napalalaki, walang malaki na di mapaliliit, kung ang Ama ang paghahariin ng bawat isa. Malaking sunog at maliit na sunog, pantay lamang sa Kanya kapag tumilos siya. Yan ang pawang katotohanan. Kaya nga't kung siya di magpapalaki ng sunog, kundi mag-aampat ng sunog nang walang mapinsala, ang totoong mga anak niyang sa Kanya'y tumatalima. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad kayong mga nagamit at nagpagamit, sa pagiging kaukulan ay nakatanggap at nilahad nyo namang ganap sa kapwa nyo'y natuturin dahil sa inyong paglagak. Nang kung paano kayo'y tumanggap, nilahad nyo pawa sa kanilang mga sa inyo rin ay tumanggap. Alalaong baga, tumanggap ka sa Ama, tinanggap ka ng kapwa mo, may di tumatanggap, may tatanggap sa iyo. Yaon ang patotoo at katotohanan, kaya't walang dapat isuko ka tao maliban ang sarili mo, ngunit huwag mong isusuko sa kapwa mo ang katotohanang taglay mo. Upang mapatotohanan, yaong Ama ang sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ang isang magulang, walang nilalayon at ninanasa, kundi yaong kanyang mga anak, mabuklod niyang ganap, at tuwirang malagakan ng marapat, at masilayan niyang kaisa niyang lahat, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang marapat, bilang magulang na tinatawag.
Kaya't kung ito ang tinutupad at ginagawa ng tao sa kanyang pamilya, marapat ding gawin sa kapwa nila. Sapagkat di lamang dapat pamilya niyo ang buo, kundi kapwa niyo rin sa pagtitiwala sa Ama ay mabuo rin marapat. Kung totoong buo kayo sa pananalig sa Kanya at pagtitiwalang matapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tanda ninyo tao kung paanong ginagawa nyo sa kapwa nyo, ang relasyon na tapat at totoo'y ginagawa nyo, mayroon mang magpasakit sa inyo, ang papalit ng higit ay Ama ang magbibigay nito. Sapagkat kailanmay di niya loloobin, magupo ang katotohanan, ang wala sa katotohanan, siyang kanyang iwawalay. Yaya karahya cheraya, nol leyanaya karameneya. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Ama? Tunay ngang dakila na walang kapantay, ang may pandinig ay nakarinig. Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Buhay ba kayo? Naturalmente, Apo Kunching, kung patay kami, wala kami rito. Buhay ba ang pagtitiwala nyo? Buhay ba paniniwala nyo? Buhay ba pag-asa nyo? Mabubuhay ang galak nyo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya nga, magalak kayo kung sa palagay nyo'y kayo'y api. Ngunit ang Ama ang tagapagtaguyod nyo. Magbunyi kayo kung palagay nyo kayo'y ginagalang, ngunit niyoyorakan. Ang Amang sa inyo'y nakababatid at nakasisilay kung sinong matapat niyang anak. Magpuri kayo at magpasalamat kung ang damdamin nyo'y ganap at nakatanggap. Samang di magbibigay ng hindi nararapat, kundi sa inyong lahat ang layon at nasa kayo'y makatupad. Sa maganda, sa mabuti, kayo'y makatanggap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Sa bawat kaganapan, maraming pinasisilay ang Ama. Na tunay nga pong mapapasalamatan mo siya, na dyan niya mapapakita kung nasa pagkatao kay di mo masusuri, di mo matatanto. Ang tao'y madaling mainis, madaling magalit, sa simple lamang. Na kung minsan na may kasalanan mismo ng sarili niya, naiinis naman. Naiinis pa. Eh di sarili niya kainisan. Kapag nainis siya, ba't may mali? Tama ba ga? Ngunit hindi nga lahat ng tao ay nagsusuri. Subalit kapag nagsuri ka, masusuri mo bakit naganap ang lahat ng iyan. Mapapatotohanan niya, dapat pala magsuri nga ang tao. Isang bahagi lamang po ang aking ito'y dinaratal. Wala po akong may babahagi sapagkat ito ang dinadatal. Isang kamalian. Sa simple lamang. Ngunit kung palalakihin mo, sadyang lalawak ang pagkakamali. Ang panganay ko po nga po ay hindi agad na rehistro, late registered po siya. Sa madaling salita, nauna yung binyag niya kaysa doon sa rehistrado niyang birth certificate. Ngayon po, dahil ang pangalan niya ay napakahaba, sabi ko'y tanggalin ang hayan at ang ilagay na lang natin ay yung ninyo. Ngayon po ay sa hindi naman kamalayan ng isa na balang araw magkakaproblema sa bali, ede, snow fake po ang ginamit. Eto na po, dahil kailangan na
Kailan natuklasan ang pagkakamali? Isang mensahe po ito sa inyo na dapat niyong pagnilayan na habang ako'y nasa simbahan kanina ng Malolos, ito dinaratal. Sa isang pagkakamaling maliit, taon man ang binilang, pagdatal ng takda, ikaw rin mahirapan. Wala pong pagkabula. Ngayon po kailangan, dahil may naayos sila, may snowpack. Pagtungo po nila sa pinuntahan, ayoko pong sabihin, dahil sikreto nila yun eh. Sikreto nila pong pamilya yun eh. Kahit pamilya ko sila, may kanya-kanya na pong sikreto, mga anak natin, di po ba? Na sa kanilang kagustuhan yun at di na kailangan dahil kayabangan na yan eh. Tama po ba? Sa madaling salita po ay naayos. May mga taong napakasama ng bibig na kung sadyang matatangay ka eh, at wala ka sa Panginoon, talagang masasabi mong, sino ka namang humatol sa akin? At paano mong nalaman ang tunay kong buhay? Di ba masasabi mo yan? Tama baga? Ngunit, dahil nasa Panginoon ka, anong sasabihin mo sa anak mo? Pakababa ka. Aminin mo may pagkakamali. Bagamat hindi siyang mali. Sino may mali po? Dahil nag-aaral siya po ng panahon na yun eh. Nag-aaral po siya ng kolehiyo. Edi siyempre po, sino nagsasaayos? Edi ang magulang. Ganyan na po tayong mga magulang eh. Sinasaayos po natin ang lahat. Sa madaling salita po, mula doon sa kanyang pag-aaral na kinder pa lang, nursery pa lang, ang ginamit niya yung nakarehistro. At paano po natuklasan ngayon ang kamalian? Nung kailanganin na nga po ang baptismal. Sa madaling salita, tawag po siya. Ganito po, aminin na may pagkakamali. Sino po ba nagbura? Papa mo. Bayaan mo, sasabihin ko sa papa mo, magsisi ka. Ikaw ang mali eh. Ikaw ang nag-snowpeck. Malay ko ba kang darating, yan na nga ang pagkakamali. Hindi nila po batid, ako na ang unang humingi ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, patawad po kung may pagkakamali ang pamilya ko na hindi nila nalalaman. Ito po yung sinasabing pagkakamaling di sinadya dahil walang layunin naman ang pagkakasala. Ngunit batid mo po ang lahat kung paano po nagsisikap na matama ang lahat. Kaya ikaw na pong maghari at manguna. At pagkatapos ay tinawagan. O sige, manalig ka, tangkinin mo, bibigyan ka na lang nila ng sulatan at maayos na. Sa madaling salita po, dumatal ang Espiritu. Sige, manalig kayo, Eka. Wala man Eka ang tatanong. Binigyan po ng kasulatan. Dito po ko sa nabinyagan. Buhay po ang Diyos. Pagdating po doon, Eka yan? Nakasarado eh. Napakaganda po ng proseso ngayon. Humanga po ako sa proseso doon. Sana po lahat ng pangasiwaan ay gayon. Walang kapagod-pagod at walang gulo. Nakaupo ka, maghihintay ka, napakaganda ng proseso. Doon pa lang sa bungad. May misahe po ito, ito dinadatal, kaya po, pagnilayan ninyo. Ano po kayan? Sinama ko po si Berhel dahil yung isa po kasi sa akin pong pagkatao, yun ang alam ko, kaya ako siya sinama. Ngunit hindi pala. Mayroon palang layunin ng Diyos na may gagawin pala siya, may tutok din pala para may isang saksing alagad ako. At bakit po siya sinama ko? Dahil po siya ay nagtrabaho sa simbahan, alam niya po ito. Baka na naman po yung isip na bulok. Yan ang nakapagpapasira sa bulok na isip ng tao. Dahil siya po ay marunong doon, dahil siya ay nagtrabaho sa kumbento. Buhay ba ang Diyos? Marami po kasing bulok ang isip. Ba't kaya hindi inuuod? Kakaawa ang mga uuurin. Buhay pa'y uud ng nariyan. Huwag naman. Buhay ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sige, manalig kayo. Wala na yung tatanong. Wala po yung isang maraming question mark. Ang inabutan yung, sige po Eka, eto na. Buhay po ang Diyos.
Walang tinanong, walang sinabi. O sige po, eto, balik nyo na lang po pagkatapos. O di ba kakabuhay ang Diyos? Hindi po ako sumama dahil ayokong gamitin ang aking pangalan. Hindi po ako nagpapagaling sa tao at ayaw ko pong ginagamit ang pangalan ko at ibagsak nila ako. Okay lang. Huwag lang ako ang magbagsak. Sabi ko nga po, dinaranas ko ang ako'y pinakikiusapan ng tao, ngunit dinaranas ko naman na ako ang magsumamo. Ganyan lamang dahil bilang tao ka. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat hindi mo ipagmamagaling kung sino ka at ano ka. Dahil wala tayong dapat ipagmagaling kundi ang Diyos. Tama po ba? Sa madaling salita, naka-stapler, hindi namin yung ginalaw dahil naka-stapler. Pagdating po doon, ano po ang pakay? Eto po, meron na po kaming, sige, bubuksan ko na ha. Sige po, bahala po kayo. O nang binuksan, sige po at umupo na kayo doon at maghintay na lang. Pamiyamya po, tinawag na. Niño Daniel Sanchez tumindig na. Si Berhel, kinuha. Walang tinanong. Natupad naman ang tinuran. Dahil ako po'y naniniwala sa Diyos Sa Diyos kong pinaglilingkuran. At nagtitiwala po akong di ko bibig ang nagsalita, kundi ginamit lang ako. At nagtitiwala rin po akong hindi masamang espiritong nangusap, kundi buhay na Diyos. Sa madaling salita, natupad sa buhay ko yon. Na ito na po, umupo na naman. Dalhin niyo po doon naman sa isa. Pagkatapos umupo na naman. Bakit binahagi to? Tandaan ninyo kung paano ang istorya niyon. Kayo rin lilitisin. Unay lumitis ang Kristo. Ang kahuli-hulihang hukom ay Ama. Buhay ba ang Ama? Tandaan ninyo, ang paglitis sa Espiritu Santo, hindi tao. Ang pagsuri ay Espiritu ng Diyos at hindi Espiritu ng demonyo. Kaya, habang nililitis kayo dito sa lupa ay magpakatotoo. Dito ang paglilitis. Dito ang mga pinagdaraanan yung sakripisyo na yan, na kung pinapasan yung buong galak, na natutuwa kayo kahit na pinagkukwentuhan kayo ng masama, kahit na pinaparatangan kayong masama, kahit hinahatulan, hinuhusgahan kayo, basta mabuti ginagawa nyo, ano ba naman? Ang mahalaga, huwag ang Ama ang pumatol sa inyo. Buhay ba ang Ama? Sa madaling salita, nang maibigay na. Tayo na anak, katagal ko nang gustong makarating dito sa katedral na ito. Nakabukas, pasok tayo. At may kaganapan pala roon na sa akin palagay bilang tao, gusto ko lang makarating na nagbigkas naman itong si Berhel. Apo, talaga ang galing ng Espiritu. Alam niyo po ba, minsan sinabi niyo yan sa akin, Berhel, gusto ko makarating doon. Eto na po, tayo pandalawa magkasama. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Ano ibig sabihin? Kung minsan may sinasabi ka bilang tao, ngunit di mo alam, pinatutupad pala ng Diyos mo dahil sa pagmimithi mong maganda at mabuti. Kaya ang mithi nyo sa tuwin ay maganda at mabuti. Nang matupad man, di kayo mapahamak, mapabuti kayo. Buhay ba ang Ama? Hanggang sa may kaganapan sa loob na yon, ngunit di ko na marapat ikwento. Ang mahalaga may saksi, ang alagad ko. At kung kalooban ng Ama, mahahayag ito, hindi sa pamamaraan at pagmamagaling ng isang apo kuntsing. Dakila ang Ama, buhay siya. Kung ang layon mo ay iangat ang sarili mo, hindi mo alam babagsak ka pala. Kung ang layon mo, iangat mo ang kapwa mo, hindi mo alam babagsak rin pala. Hindi mo alam babagsakan lahat ng gustong mag-angat. Ngunit kapag ang inangat mo'y Ama, tataas ka niya. Buhay ba ang Ama? Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya kung tunay nyo nang nasumpungan ng Ama, ano ba naman kung binabagsak kayo ng kahit sinong Poncio Pilato? Ang mahalaga ang Kristo't Ama'y nagtataas sa inyo at kailan may di naaalis ang karapatan nyo, kundi ang mag-aalis lang ay kapwa nyo. Kaya may karapatan pa rin kayo sa Ama. Kaya di kayo dapat manimdim malumbay, sapagkat ang tinanggap nyo ay suma sa inyo. Kaya't ang wika nga, walang makababata kapag bilang tao at pagkataong pinairal nito. Ngunit lahat ay makababat at makasasadyad kapag Espiritu ng Ama ang nagari sa mga tumanggap. Sapagkat siya ng patotoo na kaya nila, hindi ganang sila
kundi ganang tinanggap nila at naghari sa kanila. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan upang kamti ng marapat, palatandaan ay pagdapat. Anong pagtapat? Pagtupad at pagtapat, pagiging marapat, magiging tapat sa iyong pagtupad. Sapagkat hindi tao ang iyong pinangangalandakan, hindi tao ang iyong pinaglilingkuran, hindi tao at pagkatao mo ang dapat mong isalang-alang, ang dapat mong katakutan, ang dapat mong kahiyaan, kundi ang sa iyo ay tinanggap na nang tanggapin mo siya. Na hindi mo man nakita, ngunit dahil nadama mo at nakita mong hiwaga niya, aba, matakot ka sa kanya. Pagharian kayo, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Subalit kung magkaminsan mismo sarili ng tao dinadaya. Nangangatwiran, hindi naman alam, mali pala. Ngunit kung ang katwiran ng amang maghahari at mangunguna sa inyo, tandaan ninyo, wala kayong bigat sa dibdib nyo. Kahit lumuluha kayo, walang pait. Sapagkat ang pag-ibig ng Ama ang siyang inyong nalalasap. Kaya't ang bibig nyo'y kakain ng ampalayang mapait, lalagok ng aksibal na mapait, ngunit ang papasukin kung tamis, hindi kayo malalason. Magiging gamot nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't huwag ninyong ibuyo ang kapwa ninyo na nagsusumakit at nagsusumikap, makatalim at makatupad. Sapagkat kung sila'y mahihina, kayo ang may parusang kakamtan. Yamang kayo'y nagsasabing malalakas at nasa espiritu tapat. Sapagkat kung tunay kayong nasa espiritu, aakayin niyong tao at kapwa-tao sa kanilang pagkagupo, titindig, itatayo. Hindi niyo loloobing, kayo lamang at natutuwa kayo dahil kayo'y nakakahulagpos, nakakasadsyad. Tandaan ninyo, mapapalad kayong nagbibigay daan sa Ama ay naging ganap upang masadsyad nyo ang kapwa nyo, nakapiling nyo'y siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Anong wika sa banal na aklat na binabasa ninyo? Kung sino ang mahina, palakasin. Kung sino ang nadidimlan, tanglawan. Paano mong napalakas ang kapwa mo? Kung alam mong nagkakasalay, patuloy mong binabagsak ito't inaayawan mo. Patuloy mong ginagawa ang para sa iyo at patuloy mong pinang-iisipan ng di tama at patuloy mong pinananaig ang gusto mo. Mga mahal, huwag niyong panaigin ang kaloob at kagustuhan niyo. Pinahiyaman kayo ng kapwa niyo. Kung ang Ama naman ay lugod na lugod sa inyo, magagalak pa rin kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko, tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, laway nyo man ay makapagbibigay pagkasamid sa inyo, laway nyo man ay makapupugto ng hininga nyo kapag natigang at nawala sa lalamunan. Subalit, ano man ang nawala sa inyo ay may babalik na mainam. Ano man ang lumapot, mapalalabnaw. Ano man ang nawala, lahat ay hanapin, sa Ama ay kamtin. Huwag lamang ang di na nararapat, bagkus kayo'y maging ganap, na maghanap ng masumpungan, ang tama at tumpak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Mapapalad kayo, kayong mga gumagawa ng kaparaanan para sa kapwa nyo.
malapit sa kapwa nyo, mailapit sa kapwa nyo, at magmahalan sila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong ibuyo, lalo tigit ang walang pangunawa at mga bata, na miya't miya'y sisisihin sa kanilang kamalian at di tama, bagkos ang kanilang kamalian, inyong itama at pagmamahalay padama, nang sa gayon maramdaman nila mahalaga sila. Sapagkat ang nakakadama ng pagmamahal makapagbabagong buhay, ngunit ang lalong pagmamahal ang siyang nawala at galit ang nadama, nagbubuyo kayo sa masama. Pagpalain kayo, nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Mga bata pa sa pananampalataya, mga bata sa pagtitiwala sama, mga pananalig ay musmus pa, kayong malalakas at matitibay na, naningunguya nyo'y matitigas na, ibigay nyong karapatan nila na mapalakas nyo sila. O tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Patuto lamang sa inyo, walang nagbaba kung hindi ang tunay na bumubuhay. Kaya't ang mga baba ay itataas at ang mababa ay patuloy na ibibigay ang karapatan na kaloob ay kamtin yaong amang kataas-taasan. Kaya nga't pasubali ko sa inyo, mga minamahal ko, kababa ng loob ay kamtin nyo at manahan sa inyo, tatamasahin nyo ang tunay na Ama na di nakikita, ngunit maghahari at sa inyo ay mangunguna. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ganyan ang tao eh. Katulad po sa istorya kagabi. Nagkagulantangan yung mga tao doon, dahil sa dulo eh. Nakarating dito eh. Naku, eka. Ano eka yun? Parang may nagwawala. May dumaang tricycle daw po na tinamaan yung signboard at saka yung dire-diretso na mapakabilis, hindi man nag-minor at di man tiningnan yung pininsala, bumagsak. Subalit salamat sa Ama, napakabuti po niya kahit may sasakyan dyan ay di na dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Ama ay buhay. Subalit may CCTV, makikita nyo po yon, di po ba? Kapatid, mamaya tingnan mo, makikita mo yon. Kaya lang, tayo na lang dalawa. Huwag mo na yung paalam kahit kanino pa. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat, ganyan ang Ama, nagliligtas, hindi nagpapahamak. Buhay ba ang Diyos? Kaya nagkasala man siya, akala niya ay nakaligtas siya, sa Ama'y hindi pala. Buhay ba ang Diyos? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Makita mo man, wala na. Bahalaga lang, nakita mo. Tama ba, mahal ko? Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, anong ibig kong ibigkas ngayon? Kung minsan may taong nakita niya yung kapwa niya nagkasalang gayon, sisiraan niya doon sa kanyang kapanalig, sa kanyang kakampi, sa kanyang kasama. Magkakaisa sila. Paano naman ang walang kakampi? Paano naman ang walang magmahal? Paano naman ang inaabuso? Paano naman ang mahina? Paano naman ang walang magawa? Paano? Sino sa kanila? Ang Ama. Yan ang pawang katotohanan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamenehanam, nek karamenehanam, nek karamenehanam.
Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Dakila bang Diyos? Kung dakila, tapat, kumusta ka na? Anong pakiramdam mo? Medyo ayos. Gusto mong maging maayos na maayos. Umayos din ang isip mo. Manalig na totoo. Kumusta ka na? Medyo maganda. Gusto mong gumandang-gumanda. Medyo ayusin mo rin ang isip mo nang maging magandang-maganda. O yan. Dahil hindi kanya yan. Oy! Yan ang patuto. Di naman nakatitig si Apo Kunching. Bakit pinagpantay ang kulay at yung hindi kakulay, tinapon? Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang nagturan sa isa at nagturan sa iyo'y iisa, kaya magkapantay ang isip at damdamin nyo at isa ang kakamtin nyo. Alam kong magagawa, pananalig na buhay ang Ama. Alam kong may magagawa. Kaya nga si Apo Kunching ayaw niya nang may sumisipsip. Dahil wala kayong masisipsip at di siya magpapasipsip. Ngunit sa Ama, magpalakas kayo. Doon may kalakasang kakamtin kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang mangyayari sa inyo, aking mga mahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggi. Alam ko magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang pagkat winika niya, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinatanggin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, alit ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang
umangkin at tanggapin. Alam kong may ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Lagi niyong tatandaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Wika't habilin paalala ng Ama. Kaya, kung siya'y nasa puso nyo, kung aral niya'y nasa isip nyo, lagi kayong makakaalala na siya'y mabuti, siya'y sa inyo, siya'y tapat, siya'y ganap, siya'y buhay. Kaya kayo'y maglalagak ng ganap sa buhay na inyong nakamtan na pahiram lamang. May takda ang lahat. Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo, sumainyo ang kapayapaan. Paghahari ng Ama ay walang kamatayan, puspos ng kabanalan, tigib ng kabutihan, pangunahan kayong lubos, makamtan nyo siyang ganap. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang liwanag, taglay ang galak. Pagpapalay laganap, sumainyong lahat.